Yo! Welcome back sa ating channel and ngayon again isa na namang episode ng Round by Round, kung saan, meron tayong, battle review ulit ngayong araw na 'to. So bago ko simulan guys 'no, so kung mapapansin niyo medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload, hindi tayo video reaction. So itong mga nagdaang buwan maraming nangyari. So start ng February 'yan, siyempre nagbakasyon tayo, birthday natin. And yun nagtuloy-tuloy na siya, may mga lakad ganyan, hindi na ako nakapag-shoot ng video reaction and at the same time kasi guys umattend din tayo ng mga live events. So far ang naatiran ko ngayong taon, is nagsimula tayo dun sa Ahon 15 day 3 and susundan 'to nung Second Sight 14 and yung pinakahuli nating, inattendan na live event is yung Zoning 18 'no. So yung 19 hindi na tayo nakapunta kasi meron din tayong, lakad nun. So yun, shoutout sa mga tropa na nakasabay natin lagi sa panonood, kilala niyo kung sino-sino kayo. And yun, again next event kasi ngayon sa Gubat. So yun, nagkaroon tayo ng kahit papaano ng time na makapag-record and may mga araw din kasi before nung mga nakaraang buwan nag-try din ako mag-record kaya lang, nung tapos ko na siya na-record ta's nung pini-play ko na, bigla naman siyang ano, yung tawag nito, um wala yung audio nung mismong battle. So, so yun kumbaga anong nangyari hindi ko na siya inulit kasi siyempre hindi na magiging natural yung reaction ko 'no. So, eto and then ano kasi, okey tsaka isa pa guys, kuwento ko lang din, share ko lang din, kada manonood din tayo ng live events bago yun, halimbawa kung sino yung mga naka-line up. Ito sa'kin, personal lang 'to, ito yung kung paano kumbaga kung yung mga MC nag nag meron silang 1 month preparation or 2 months para sa mga battle nila. So, ako as a fan talaga and yun nga since nanonood din tayo ng live, ang preparation ko naman diyan is yung siguro mga 1 week before ng battle or bago ng event, parang tina-try ko na yung mga naka-line up, kung sino man yung mga lalaban ng event na yun, papanoorin ko yung mga past battles nila na, para lang ma-refresh yung utak ko and yung kumbaga makasabay din dun sa halimbawa kasi napansin ko lately, may mga MC na mahilig yung mga, piyesa nila is may mga times na nire-reference sila kasi yung previous battle kung ano. So, para at least maka-connect and ma-gets ko kung saan siya nanggagaling kasi nga kapag live event kasi wala ka ng time para hanapin mo pa kung sino yung binanggit niya, kung ano yung binanggit niya, kung ano. So, ang ginawa kong adjustment dun is kumbaga, as much as possible yung mga most recent battles nila, yun yung pinapanood ko or parang ano lang, ini-skim ko lang yung mga parts na 'pag alam ko na yung battle na may mga parts na talaga na maganda, yun. Pero yun, as much as possible lalo na sa mga baguhan MC, kailangan ko rin talaga kasi marami silang laban na underground sa iba't ibang liga. So, hindi lang siya sa flip top. So, bukod dun, yun nga, yung mga underground battles, pinapanood din natin yan, check din natin, ispetan din natin yan para suporta na rin, no? And, yun. So, tawag nito, so sa mga nakapanood nung or umattend nung Zoning 18, alam niyo yan, sobrang wild nung gabi na yun. Sobrang, um, first time ko manood sa ano, QC Katipunan. So medyo malayo-layo na siya, dinayo ko talaga siya para sa'kin sobrang worth it nung pagod, yung puyat, yung lahat na kasi sobrang ganda nung event na yun. As in, small room, magic talaga, iba talaga ang magic ng small room and lalo na yung main event, sobrang sobrang lakas as in. So sana ayun nga, ang alam ko na-upload na lahat ng Second Sight, 14 na battles, eh. So susunod na yung Zoning 18 and ayun, excuse me, nasunok pa. So ayun, ta-try natin ulit na bumalik na, maging consistent yung mga uploads natin. Kasi sa totoo lang minsan nahihirapan din akong gumawa ng battle review kasi yun nga since nanonood nga din tayo ng live, so kumbaga
minsan ano, alam mo yung hindi na magiging natural yung, reaction ko kung gagawan ko agad siya ng, review. So, ang ginagawa ko parang pinapatagal ko muna or parang halimbawa pagka-upload niya hindi ko siya agad papanoorin, talagang papanoorin ko lang siya kapagka ganito re-reviewin ko na. And yun naman sa marami din naman akong nakalatag na lineup or mga battles na gusto kong gawan din ng review mula dun sa mga nagdaang, battles nung mga nakaraan pa. So, magiging back to tayo classic battles naman. So, yun medyo tapusin ko lang din 'tong mga una kong nalatag kasi lalo na yung itong Second Sight 14 sobrang importante din nito kasi gawa ng all isa buhay lineup 'to, And sobrang ganda rin ng event na yun. As in talagang mula, first battle hanggang last battle talagang sobrang solid. So speaking of, Second Sight 14 'no, so hindi na natin gagawan ng, review lahat. So pipili na lang ako ng ng mga battle na, trip kong gawan ng review. So yun, ngayong araw ang gagawa natin ng review is yung laban nila Cripply at MP3, 'yon. So ayun na 'yan. And, so ito again, isa buhay din 'to. Ang tingin ko next battle na makakalaban nanalo dito si Cripply, so next makakalaban niya si Ban. So medyo abangan natin 'yun. Sobrang solid solid talaga nung susunod na event din, yung gubat na gaganapin sa Cebu 'no. So sana all na lang talaga 'di tayo makakasama. Pero isa sa mga goal natin guys 'pag tumagal-tagal magkaroon man tayo ng extra na hindi lang tayo makaka-attend ng, live events ng Metro Manila 'no. So sana makatawid din tayo ng Cebu tsaka Davao. So yun yung ultimate goal din natin. So yun, yun lang. So again, siguro simulan na natin 'to. Ng rap industry sa Visayas, sa kanyang lakas kahit si Arik di makakaawa. Tripling lady boy. Sabi nung nakamaskarang banban, pakisabi doon sa amo mong si Sayad, nung long hair siya, mukha siyang taga Bangkok, Taiwan. Ay, Sumagot agad si Crippy dun sa kasi bago 'to nauna yung laban ni Carlito tsaka ni Article Clippy, tas yun nga parang binanggit niya din dun si si Crippy na ladyboy daw, tas sumagot agad si Crippy. So ayun guys, kung makikita niyo nandito ako sa baba, ito ako yung nakapula. Nakapula 'yan. So, 'yan madalas tayo laging 'pag nanonood naman tayo ng event hangga't kaya natin pinipilit natin mapunta sa pinakaharapan, pinakamagandang spot, which is pinakamahirap din sa lahat. Tignan niyo kung gaano karaming tao ang hirap umalis na niyan 'pag once na nandiyan na kami sa puwesto na 'yan. So, kumbaga may mga diskarte lang kami na kaming mga 'yan, yung mga nasa unahan na 'yan, halos itong mga nasa gitna sa likod ni Boss Arik, mga tropa 'yan. So, 'yun maaga pa lang nandiyan na kami, siguro mga 4 hours, 5 hours before ng event nandun na kami. And, tamang kuwentuhan muna, tamang bonding muna sa labas bago magpapasok. So pagdating ng pasok ayan na andiyan na kami. Then kanya-kanyang diskarte na lang kung paano kukuha ng tubig, kukuha ng pagkain. And ako naman personally lalo na 'tong event na 'to hindi ako umalis ng time na 'yan, as in pagpasok namin diyan na kami. Diyan na ako, hindi na ako umalis diyan kasi kita niyo naman sobrang dami ng tao. So talagang tiis lang talaga. Hydrate lang. So yun, tubig, tapos kumain na rin kami siyempre bago pumasok para at least hindi na namin kailangan kumain ng, bumili ng pagkain diyan. So after na ng event, dun na lang kami kakain ulit. So ayun, dami kong kuwento. So yan, tuloy natin. Sa kaliwa naman, Surigao City, represent para sa inyo. Magyayin tayo lahat para kay MP3. Tas magtaga Surigao, sa mutling akong kauban na taga Sabaw. Pangalan daan, di ka kalabaw. Kaiyong tugo, among gitaro, bihimok sabaw. Actually, ahead this battle nung nakita ko na yung sinabi na ni Arik yung lineup nung Ahon 15 Day 3 nung nakita na namin yung lineup nung Isa Buhay. Sobrang sabi ko isa 'to sa mga magiging dikit na laban or at least talagang magandang laban kasi knowing na yung previous battles din kasi ni MP3 so medyo maganda talaga yung pinakita niya. Ah, si Creepy naman as in talagang simula nung bumalik siya
talagang nagtuloy-tuloy na yung momentum niya, talagang hindi na siya nagpabaya as in. So, feeling ko 'to magandang ano talaga 'to nung ahead pa lang nung I mean nung bago 'tong event na 'to. So, nakikita ko na agad yung mga magpupukpukan talaga. So, yun try natin. Shoutouts sa Polo, Surf League, Asylum, Dugudoong, syempre, Dark Horse Clothing, and Ninja. Let's go. Shoutouts palagi, Rapolo, Dumudong, at mga kasama ni Cripply dun sa kanila. Nanalo na ko ito si Cripply, pinili niya mauna si MP3. Tignan minuto dapat, pakinggan natin. Unang banat, isa boy 2025. MP3. Yeah! Binasa ko lahat ng comments nyo. Tila yung skills ko ay neglected. Underdog tsaka rejected versus big name na respected. Pwes pagkatapos nitong battle, huwag kayong magulat kung si Crip yung nasa deathbed. Kung siya yung unpredictable, ito'y expect the unexpected. Flip top game! Okay, so medyo ano yung, boses dito ni ano, ni MP3, so medyo pumipiyok na siya agad 'no, umpisa pa lang. Actually nung yun nga, kung nanonood kayo ng live medyo ano din yan lalo na kapagka may problema sila sa boses. Kaya maganda talaga nasa pinakaunahan, eh, since yun nga nasa pinakaunahan kami, kahit papaano malinaw sa'min yung pag-ano nila, yung pag-spit nila. Pero ewan ko, tingin ko, di ko na sure kung bandang gitna or ano, kasi lalo na 'pag ganyan mahina yung ano, medyo siguro may mga mami-miss kayo diyan na words or hindi siya magegets ng buo. Pero yun nga, masuwertehan tayo nasa harapan tayo, so kahit papaano hindi siya nakaapekto din sa akin nung time na nanonood kami. Pero yun, magandang panimula din 'to, so parang underdog nga dito ang dating ni MP3 kasi siyempre kumbaga sa kanong dalawa ni Cripply is mas kilala talaga si Cripply as mas veterano na kumpara sa kanong dalawa. So yun, tuloy natin. Uy, nasaan pa? Tinalo ka ni Mzite. Oo, para sa karamihan, ikaw dapat yung panalo. Pero kung di ka niya tinalo, walang press like kung panalo si Cripply kay Mzite na ipagkakalat ng mga tao. Meaning, kung di ka niya pinalubog, pangalan mo hindi lulutang, di mo yan matatanggi. Parang Kian de los Santos, kung hindi ka pinatay, di wala rin may pake. Pero sige. Tangina, maganda, ang ganda nun. Ganda nung linya na yun. Yung Kian de los Santos 'no, kung hindi ka pinatay hindi wala ring may pake. Kaso nga yung kumbaga kung hindi tinalo ni MZ si Cripply na para sa iba is controversial. Kumbaga hindi rin uugong or iingay yung pangalan ni Cripply nung Ahon 13 yun, eh, naglaban sila ni MZ. So yun, after nung, Ahon 13 na yun nalaban na, so dun nabuo rin yung tagline ni Cripply na yung press like ganyan-ganyan kung ano. So, yun yung pina-point dito ni MP3. Ganda, ang ganda nung linya na yun. Tuloy natin. Kung comments ang basihan ng panalo, edi, tangina mo 30, badibag ka pala sa akin. Ako yung mas angat at technical. At dahil doon, ako ang pinakaunang kampyon ng Motus na di sumali ng pedestal. O di ba illogical? Nasa flip top tayo tol, kaya talunan pa rin siya. Bay, anong panalo ka sa comments? Oy, iba pa rin pag live. Pero dahil nagbabalik na daw sila, amateur na daw kami ulit, masyadong bilib sa abilidad. Eh yung linya mong ang matalo ka ay Himalayan, naspit na yun sa Motus ni Mirage. Yung linya mong dinadaw ng E-Abab estado niya sa buhay. Tangina, I'm sorry, pero naspit na rin yun sa 2x2 nila ni Marichu at Aubrey. Kung amateur yung mga baguhan, tas magkaparehas sulat nyo, edi ibig sabihin yan, pang amateur din sulat mo. Sa construction may appeal, sa jokes lakas niya mga sar. Pero si Foreman, iba ang drill, ninanakawan, di pa star. Kaya pang blacksmith kanyang skill at kitang-kita mga par, nangangailangan pa ng steel, makabuo lang siya ng bar. Ganda nung 4-bar setup na yun na pati yung point, direct to the point din, no? So, steel as in nakaw, steel as in yung bakal, no? Yung bars or yung ano, bar yung mismo, steel bar mismo.
So, parang pino-point dito ni MP3 na, yun nga, may mga linya si Kripley na kapareho nung mga naging linya ni Mirage tsaka nung kila Marichu and, Audrey 'no. So, parang kumbaga pino-point niya na kung gano'n kumbaga may nakakaparehas siya ng suot, so parang yung level nila is parehas lang din. Ganda-ganda nung ano na yun, ganda nung punto na yun. Pero wag ka, dahil may linya tong original. Sabi niya kay Range, estilo mo parang EJ Power na may sakit kasi basic. Base base basic yan. May mga di nakakuha. Ulitin ko EJ Power, may sakit. Basic. Napakabobo ng skills. So pag binigyan mo siya ng tsokolate tas gumaling, anong tawag doon? Chocolate Hills? Yan ba yung trip nyo na pasabog? Yung katangahan ni Damuho? Pues sa'yo na yung interest nila, magkaiba tayo ng pinatubo. Kasi wala akong pake kung magjo-jokes. Kahit pumara ka ngayon, pag ako nag-spit yan higang Bicol, ito'y bunganga ng mayon. Kung ang matalo ka ay Himalayan, ito avalanche bawat suntok, and I will not ever rest hanggang ako yung nasa tuktok. Kaya magpaula. Nakaka-bother yung ano niya 'no, yung piyok talaga niya. So, parang nakakaapekto kasi dun sa impact mismo nung linya, eh. Like, malakas yung actually ang ganda ng sulat ni MP3 dito. Kumbaga, so far talagang ano talaga solid yung written niya. Tas yun nga lang, medyo naba-bother lang ako kasi malakas sana hindi niya mai-deliver ng maayos, and yung kumbaga yung tamang impact sana para dun. Kasi nga na may ano siya sa parang namamao siya or yun nga pumipiyok siya. Tingnan natin. Yan man tong humahangin pues ang scheme na set na pare. Sunod-sunod na yung bundok, dilulusot sa Sierra Madre. Sasaksakin ko tong beach nyo hanggang mag-drop at grounded siya. And you won't see creep walk kapag sa blood surrounded na. Di titindi si Kripley dito, he won't beat me easily. Viral yang mamamatay na para bang si Eazy-E. At kung naghihintay pa rin kayo ng kabundok na imagery, di naaabot ng makiling para lang makiling spree. So dun siya nag-landing sa makiling, so killing spree 'no. So nagbanggit siya ng mga bundok, and yun nga may Sierra Madre, meron ding bulkan, may Pinatubo, tsaka nagsimula sa Pinatubo tsaka Mayon, and then yun nga nag-Himalayan, tapos may Avalanche, may ano. So nag-landing siya dun sa makiling, killing spree, which yung galing, ganda-ganda ng yun nga lang sabi ko nga kanina, ano, kumbaga kung hindi ganito yung problema kung walang problema sa boses si MP3 dito, kung buo yung boses niya, siguro hindi rin mag-iiba yung impact nung pagkaka-deliver niya, so mas malakas sana yung dating. So yun nga lang, para sa akin talaga personally ano siya, tawag dito, parang hindi na siya convincing yung linya niya. Kasi nga medyo ano yung, pagkaka-deliver. So yun, tuloy natin. Pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. Pag ito nag-champion, malamang isa na to sa pinakamayabang na MC dito sa liga. At dahil meron siyang title, malamang hihiyaw pa rin kayo kahit nawak yung mga linya. At dahil meron siyang title, malamang ang kanyang room for improvement mananatili na sarado. Ngayon, alisan nyo ng title. O di ba ganun pa rin? Tinalo ka pa rin ni MZY? Yo, alam ko paborito nyo to, tol, kasi siya yung mas makulit. Pero wala tong magagawa kapag yung lines ko nag-connect. Ang isa buhay ran, mauudlot at mga pyesa niya'y punit. Ngayong tinapat sa malupit, Cyril, manabat ka ulit. Ganun ba? Captain America Brave New World. I'm going in. So yun round 1 ni MP3. Yun nga, overall sobrang ganda rin ng sulat niya, sobrang ganda rin ng mga reference na napili niya. As in, direct to the point naman, din naman na siya ano naman siya, within the reach naman siya. And siguro kung madalas kang manood or mahilig kang manood ng mga rap battles or napanood mo yung mga previous na laban nila, at least magigets nyo yung mga reference na yun. And yun nga lang para sa akin, medyo
bawas sa impact ng taga ng sulat niya is yung delivery niya. As in, so yun nga yung pagka-piyok niya. And, feeling ko kasi ano pa siya dito, hindi siya, um, parang para sa akin yung round 1 niya is yung normal na hindi siya yung tipong pang-isabuhay na kasi ano, don't get me wrong, sa tagal din ng panonood natin ng rap battle 'no. 'Pag isabuhay kasi, 'pag sinabing isabuhay talagang ano na yun, all out agad yan, round 1 pa lang kung kaya niyo ng magdaragan lalo na si Cripply yung kalaban mo medyo ano yan, medyo kumbaga mas veterano si Cripply and yung style ni Cripply kasi medyo aggressive din, eh. So kumbaga kung siya kalaban mo dapat hindi ka puwedeng magtipid. Kumbaga kung kaya mo ng round 1 bigyan mo agad ng maraming suntok. Kumbaga na malalakas, kung kaya mo siya i-knockout agad ng round, gano'n dapat yung magiging ano mo, mindset mo. So feeling ko kasi para ditong yung round hindi naman totally regular lang yung round 1 ni MP3 pero tingin ko kasi para siya nagwa-warm up pa dito sa round 1, eh. May mga suntok naman na tumama pero tingin ko kasi, para sa'kin hindi siya magiging enough kung gusto mong talunin si Creepy lalo na sa isabuhay 'to. So, alam naman natin na 'pag isabuhay talaga wala ng ano 'yan, wala ng parang bigay agad 'yan, bigay todo agad 'yan, umpisa pa lang kasi 'pag natalo ka na wala na, 'yun na 'yun, eh. Kumbaga wala ng second chance, eh. So, ayun pero overall, kahit papaano ano naman nagustuhan ko naman yung round ni ano, malakas pa rin, maganda pa rin yung mga sulat, yun nga lang talaga yung sa delivery lang. So, tignan naman natin yung, round 1 ni Cripply. Ang pangit ng unhinge mo. Gag Bago ko i-body bag si MP3 mukhang di marunong magjakol. Like and subscribe sa YouTube channel ko mga tol. Eh. Pag ako, pag ako nag-DM si Roll, magpa-blackout, ito'y knockout, iiwan kitang vegetable. Ito'y mismatch, ako'y beastnag, aapoy sa flip top ethanol. Game? Anong pa... Yung ano agad, umpisa agad ni Cripply aggressive na kaagad siya. Kumbaga inumpisahan niya ng rebuttal ta's sabay nagpakita kaagad siya ng element ng rap niya. So, yun yung ano parang magandang opener na hindi siya ano, eh, kumbaga sisindakin mo na kaagad hour mo pa lang. Kumbaga dapat unang unang suntok mo pa lang ano na, eh, 'pag tinamaan siya medyo mahihilo na, eh. Kumbaga gano'n yung ine-expect ko talaga pagdating sa Isabuhay Tournament. So yun, tuloy natin. Pakiramdam na kalaban mo isang social media influencer. Sheesh! Okey. Taga-share lang kita, Totoy. Do you still remember? Pag may di ako natripan sa iyong sulat at kapag nasaktan to, putang ina mo, tatanggalin ko top fan badge mo. Di mo ko kaya na mag-isa, kailangan mo 10. Mali yung akala mo kaya mo kung tapatan sa gantong tagpo. Isa ka sa banban abno, klik-klak, bang-bang ka blang. Lang silbetong MP3, sa bibig ko na mala MP5. Tol sa akin walang friendly fight. Casualty ka lang sa storya kung paano ko babawian yung kumanta ng MP Light. Tang-ina dun pa lang parang ano na, eh, natabunan na agad yung round 1 niyan, eh. Kumbaga yun yung sinasabi ko na iba iba kasi talaga kapagka alam mong veterano na tapos confidence, iba yung impact nung ano, eh, nung linya kapagka yung pagkaka-deliver mo sobrang confident mo, sobrang andun yung angas, andun yung ano, iba talaga yung ano niya, yung impact. So yun yung pinakita ni Crippy ta's ilang elemento na rin yung pinakita niya, nag-speed rap din siya, may mga multis din siya. So, kumbaga yung storyline pa na ginagawa din ni, parang gustong mangyari ni ano, ni Crippy is yung parang ano, kung maalala niyo yung, Isabuhay nung 2019 yung nag-champion si Shay. So, kumbaga 'di ba nung round nun parang inano kaagad na ang gusto niyang mangyari is mag-rematch sila ni Abra. So, dito naman ang gusto niyang mangyari is makaganti dun kay Jonas, which is nasa Isabuhay tournament din 'no. Yun nga lang fortunately talo si Jonas so hindi na matutuloy. Pero yun,
Dahil dun nakuha niya din siyempre malakas pa din yung impact nun lalo na siyempre kami, gets namin yung mga message na 'to. So, talagang kitang-kita din naman sa reaksyon ng crowd hindi lang ng sa'kin pero yun. So, yun yung kumbaga dun yung diperensiya nila ni ano, ni MP3, eh. Kumbaga si Creeply ayun talaga 'pag nagsimula si MP3 mag-rap ng talagang aggressive na may jokes, wala na hindi mo na mapipigilan yun lalo na't hindi siya never siya nagpabaya din, eh. So, yun tuloy natin. Tanginang pangalan yan. EM, PI, TH, RI, MP3. Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin! Tangina mo. Ay, yung mukha pa ni grabe talaga awas ni Creepy. Kumbaga tangina hinumpisahan niya dun sa pinispelling niya yung pangalan ni MP3, eh. Ta's kumbaga nilaro muna niya nag-name flip na siya. From MP3, baliktad ka sa'kin, ginawang 3PM, magdasal ka ng ama namin, ta's 'pag mali ka ng inasal. Naging bumagsak sa chicken, eh, PM3, eh, putang ina grabe. Grabe yun, solid yung solid. Ta's yun grabe yung kumbaga yung aura lang ni kumbaga nilalamon niya na agad si MP3, eh. Tuloy natin. Gigil, oh. Di ba MC ka ng Motus? Kilala mo ba kalaban mo, brother? Ako yung rason kung bakit yung amo mo ang daming basher. Tanginang isa buhay to, puro amateur. Alam mo kung saan ako inispar? Yung isa buhay, ginagawa niyong pedestal. Tignan niyo yung lineup. Gago. Tingnan niyo yung lineup. Puro rookie ano? Pag mga ganito kalaban ko, pakiramdam ko, loony ako. Hey! Pa, Ang ina. Grabe naman yun. buti pa to. Swerte. Ahead ka harap. Kasumalas ako katapat. Ako'y hindi papapigil, Brad. Buhay kang patunay na hindi lahat ng beginner may beginner's luck. Pansinin nyo, estilo niyan. Isa kang wannabe, sak maestrong, Bisayang bonjing ka. Kung idol mo si sak maestro, layas dito, mang-boxing ka. Kopyak isaktang ina mo, nasubukan mo na bang magbatak, sir? Meron kang bars, meron kang wordplay, pero wala kang sariling karakter. Ano gagawin mo? Mag-wordplay. Papatayin mo ako sa ganitong sport. Sino maniniwala sa'yo, tang ina mo, ababdani ka mag-short? Ang inang punchline Kung yun. ano meta, gagawin mo. Di mo ba nare-realize na meta ka ng meta, di ka naman monetize? Ako, monetize. Flex. Isang picture, $30. Kaya maagang nagretiro to. Panay post ng kahawig, pero patama yun sa tulad nyong disipulo. Kasi sa flip top, magkakahawig din naman yung estilo nyo. Tangina mga tulad mo, yung dapat dinodokumentohan ng quit claim. Know what I'm saying? Gusto mo taglish? Tingin ko sa estilo mo ay complete plain. Tingin mo sa jokes ko pambata, di makasabay sa big names. Pwestong inaakala mong pambata tuloy pamatay Squid Game. I ain't playing. Tignan nyo, kinikilig siya doon at kung para sa'yo ganon, pag nakambing ating gawat na kung para sa'yo baon. At nag-isa buhay ang rason, para lang magpakasakim, hindi ito basta nataon, ako'y handa na maging. Kung ba't nasa tournament ngayon, ikayaking sasagutin, ako'y pandagdag na kampyon sa batch 2015. So yun, yung round 1, grabe yung round 1 ni Round 1 pa lang, no? So kumbaga, talagang in-establish ni Creeply yung presensya niya, yung swag niya. Talagang kita niyo naman sa bawat deliver niya ng kadali niya, talagang andun yung aggression, yung confidence, talagang handang-handa si Creeply, no? So, para sa akin talaga medyo malayo yung kumbaga sa sulat,
Kung pagkukumparahin ko yung sulat ni Crippy tsaka ni MP3, ano lang sila, hindi naman sila nagkakalayo, eh. Kumbaga 'pag yung ano nga lang, yung impact lang talaga nung mga sulat nila yung medyo malayo talaga. Siguro yun nga, tingin ko nakaapekto rin talaga yung boses na yung problema ni MP3 sa boses niya. Pero para sa'kin malinaw na malinaw yung round 1 kay Cripply yun. So, round 1 Cripply, so yan, tuloy naman natin sa round 2. Galing niya talaga. Ako'y magsusurrender na siguro. Cripply kasi yan, yung sa buhay walang punto. Kasi para saan pa yung corona na makukuha ko sa dulo kung may pinasali na kilala na magnanakaw ng mga sinusuot sa ulo? Hi, KitKat. Na. Ulol, yung mga jokes mo tungkol sa akin na imbento, so what? Ikaw, magnanakaw ka ng sombrero at yun ang no cap. Pangalawang angle ko na to sa pagnanakaw. Yung buhay mo hindi maayos. Binoboto niya si Lenny, tas magnanakaw parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Sanin mong challenge nga? Sana nung Ulol, alam challenge kong kupal yan. kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakamping. Sana nung challenge yun ata yung ano, sino pong gumawa nun? Alam ko may nabanggit na may nare-recall ako na San Mo challenge, eh. Hindi ko lang alam kung sino bang MC yung tutukoy na gumawa ng San Mo challenge na yun. Parang si ano ata, parang si 3D ata yun. Naalala ko lang bigla. Tuloy natin. Pero seryoso, ako parang Marcos. Baka Lenny ka ba talaga? Sanin mong challenge nga? Ulol, Gago, alam kong eh, no? kupal kang mag-think. Gagi, tinignan. Eh, tabalik natin. May nag-react, eh. Sanin mong challenge nga? Ayan o, gago. Ito si 3D, oh. Tinignan ni Kenzer. Yung nga, confirm. 3D nga. Ulol, alam kong kupal kang mag-think. Nakikileni ka lang kasi gusto mong makaiyot ng kakamping. Your favorite game Ayaw. is becoming better than ever. Meet the brand new Pero seryoso, di ba si Lenny merong values? E nung sinabi mong tinitigasan si Husky sa sarili niyang anak, sa tingin mo ba ay tama? Nag-react na lang ang crowd kasi di sila makapaniwala na dinamay sa ganun ng isang bata. Shock value lang nagdadala. Para mukhang heavy kanyang play, pero kung walang shock, di a-advance na parang Penny Hardaway. Kasi nanay ni Keira, matatay niya, parehas ng pumanaw. Pero magkakantutan daw sa langit. Yan yung gusto niya. Para sa konting halakhakan, patay na tatay niya'y ginamit. Para lang masabing merong naribat na isip niya na gawin yun. Ang babaw lang ng ambisyon, pero walang kwenta yung blood is thicker than water kapag uhaw sa atensyon. Pues upang bibig mo'y magtikong, eto shotgun sa iyong ulo hanggang ang utak now showing. I won't leave the fucking room. Yung tatay mo not coming back, pero for him you're coming soon. Rated R yung palabas at MTRCB compliant. Ito yung eksenang marahas nang bumalik ka sa parental guidance. At hindi ka tatabla ng bala, yung patalim breakthrough. Hindi sapat yung one take from the top, take two. Biktima ka lang sa movie, magkakadugo-dugo ka, Brad. Ang aksyon ay tuloy-tuloy habang sunod-sunod ang cut. Ako yung direktor na mananap. Ako yung direktor na mananap na ang sandata on hand. Nagsusulat behind the scenes para patayin siya on cam. Kaya ihanda nyo na yung cockporn. Ay, cockporn. Cockporn ang puta. Teka. Kaya ihanda nyo na yung popcorn. Pagkat kayo yung mga viewers, at pasensya na sa cockporn, kasama yun sa bloopers. Yan. Yan yung mga skema na wala siya. Bastos lang yan and that's a fact. Sa sobrang bastos, nakakagulat. Kaya kayo'y nagre-react. Pero pag walang preno ang bibig, di yan umaarandar ang utak. Tandaan nyo lagi, Chong. Iba yung paano niya naisip yan sa paano niya nasabi yun. At di lang hanggang doon. Dahil halos kada battle, dinadamay mo si Arik. Awit. Basta pinibigyan mo ng battle, dinadamay ka nun, matik.
Ano bang makukuha mo sa tuwing siya ay yung binubuli? Hindi ka ba naawa? Pinugbog ko ng pulubi. Gago. Ano yun? Yung binugbog na pulubi yung ano yun, yung Ahon 15 Day 3. Tas after nun, parang si Smaglas yung nag-status nun na binugbog daw sa Gagi. Ayun, after ng ano yan, after nung event na Ahon 15 Day 3. Putik na yan, gag. Si Raul. Gratin. Naging predictable ka na sa bawat linyang binato. Damay Arik, damay MCs, damay pamilya din ako. Parang freestyle mo lang to sa gubat. Pero ang pinagkaiba, tang ina mo, di ko na kailangan takpan pa yung camera para basahin ang mga linya mo. Okay. So yun yung round 2 ni MP3 no. So yun yung sulat pa rin niya, so hindi pa rin talaga nagbabago. Kumbaga mataas pa rin yung quality ng sulat ni MP3, and yun nga lang talagang nagtutuloy-tuloy pa rin yung pagpiyok niya no. Pero kahit paano naman compared dun sa round 1, mas para sa akin mas malakas tong round 2 ni MP3 kumpara sa round 1 niya. And mas marami siyang konti yung naging piyok niya, kaya medyo naging clear yung mga linya niya. And sobrang pa rin, magaganda yung reference, and mas recent no, so mas madali siyang naiintindihan or kung nagigets ng mga fans. So yun, round 2 naman ni Creeply Penga natin. Patay na daw yung papa ko. Sabi nito ni Tokmol, tanga, yung papa ko na ospital lang kasi ginamot niya yung doktor. Tinakpan ko daw yung camera. Sabi nito ni Matikas, kaya ako ginawa yun, tang ina mo, may nagpa-Gcash. Kaya ako nga tinakpan kasi sa issue ako'y umiiwas. Hindi naman sana malalaman kung bakit ganun. Panay picture kasi yung isa dyan, pak yun, Niña Sandeas. Gago. Tayo sakto, naalala ko to, yung sakto, andito si ate ninyo na sa may harap namin, tapos sakto ko yung picture siya, minura ni Gravely, gago, dinamay. Ito sa ate ninyo, sa may speaker ka na. Gago. Tarantado talaga to si Gravely. Di ba taga Surigao ka? Tang ina mo, aswang. Pag sumali kayo sa grupo niya, napakadaming benepisyo. Solid bonding, unang meeting, ganap tayong Antikristo. Kagrupo niya, si Van, Cancer, mga grabe pumaslang. Ang tawag sa grupo nila ay United Aswang. So paano ka magsulat? Gamit mo kapis at papel. Kakaiba, putang ina. Yung nawawalang sikat na vlogger, matatagpuan sa ulam nila. Ang hapsarap, kakaiba, parang niluto ng kano. Unang kagat, yung balat, puta, may guardians pang tato. Puta! Aray ka. Alam mo ba kung ano ka-rhyme ng kutsara at tinidor? Tangina mo, aswang, lumipad ka pa si Kihor. Naalala mo to, par? Kibuloy, kasi feeling cool tong taga Davao. Banat mo ki 30 para lang makasabay. Galing yon ki Gold Dagal, wag kang masyadong pasaway. Kaya aking na-mention na, punchline ni Gagaway Tangay. Galawan mo'y parang may pension, pinagkukunan mo, patay. Ako'y no mercy sa nagnanakaw. Si Gold Dagal yung komedyante, no? Yung stand-up comedian na binaril. Recently lang yan, this year lang. So yun, yung mga skit kasi hindi ko pa napapanood yung lahat ng skit ni Gold Dagal, no? So may mga napanood lang ako na clips yung about sa religion din to eh. So hindi ko na babanggitin kung ano religion din yun. So basta more ang doon is about sa mga ibang religion yung mga topic ni Gold Dagal. So kumbaga pinapalabas or point dito ni Creeply is yung mga reference ni MP3 is galing lang dun sa which is parang ninakaw niya dun sa patay na. So parang ginagatasan niya. Kaya natatawa ko sa mukha ni Creeply. So yun, tuloy natin. Kaya madaming nagogoyo. Hindi ko mapapatawad kahit asawa ni Bustoyo.
Pag, pag kasing taba yung leeg mo at ulo, minsan mukha kang Chicken Joy. Meron tong underdog syndrome, kaya eto pa yung people's choice. Pero pag tulad mong hambog, walang tsansa sa battle, hoy! Paano ka magiging underdog? Mukha kang golden retriever boy. Gag. Walang pake sa'yo si Ari, kaya wag kang pabibo, sir. Di mo pansin, pinapalaban ka lang niya pag yung plane ticket, piso fare. Mga tinalo niya, Kasi nakita ko ano, yung kumalat na meme, yung jokes and jokes si Creepy to si Slack1 eh. Seryoso, seryoso pa. Ang hirap pasayahin ni Kuya Slack dito ah. RG, Merge, Wait lang. Cancer, ticket, piso fare. Mga tinalo niya, RG, Merge, Cancer. Sino yon? Sino yon, mga banumen? Nakatalo sa kanya, 30, Pan, tangina, mga banu din. Who the fuck are you? Hindi kita kilala tapos mag-aastang top tier. Nung una kitang nakita, akala ko vendor ka ng flip top beer. Sa kanya, yung... Putang ina nyo. Sige talaga, mag-ingay kayo po. Uy, lobo. New Axe Fine Fragrance Collection. Smell Malawa ka irresistibly pa, sweet for aray longer. ka. Sa kanya, yung disability, magiging disability. Yung nakaka-disappoint, wala kang point sa dis. Sabay grabe lang sumigaw. Puro shuffle kung bayot, ganun siya pumitaw. Pag ako sumapul, igtama nitong manok ng Surigao. Sa mga di nakakaalam, pangalan niya, Mike Pantejo. Gusto ko sana mag-wordplay tungkol sa Mike, kaso yokong Mike kapareho. Lalaruin ko inyong estilo na ginagawa nyo mga uhugin. Ikay Mike ka ba at Mike kasama ka kung plano mo ko natalunin? Kung ito'y Mike ko kumpara sa akin, Mike kulang pa kung susumahin. Pangarap mo sa isa buhay, Mike, katapusan tol, Mike kalalagyan ka sa akin. Di ba ganun kayo? Tang ina, ang daming mic nun. Kumbaga, kasi nga, kumbaga, nagkataon din taga maganda, tumugma rin kasi mic nga pangalan. So, ang daming pwedeng gamitin sa mic talaga na at the same time, ang ganda rin ng mga nung mga ano niya, nung taga to, multis din niya. And yung yun nga, yung rhyme scheme niya sunod-sunod. So, ang ganda pakinggan. No? Solid yung line na yun, yung setup na yun. Ngayong ginawa ko, putang ina mo, masaya ka na! Tang ina magbabars, tas magbabars na naman. Yan ang papakita mo sa stage. Kung puro ka bars, tang ina mo, magpalit ulo ka ng range. Kala mo bars mo mapanganib? Mga technical ay merong sabit. Kita mo to, automatic. Tol, alam din niya ni Arik, mga nagbabars ay puro adik. Ultimo idol na nasobrahan sa bars na rehab na balakid. Halatadong patong-patong pa yung planong pangtanga. Kung umaasang makakaisa ay lalong lamon lamang laman tiyanong dito ay sumampaa. Yung Bicolanong Ilocanong version lumabas hala, ire-remind din kita habang di ka pakilala na ang rule number 1 that may multi-charisma ka. Napakamalas mo, Repa. Ako pa yung nakabangga mo. Kaya ko seryoso at komedya tulad mong nerdo may maltrato. Kutsilyo sa leeg mo ko konekta. Patay ka sa akin sigurado. Ito'y bagong disenyo ng lanseta. Ika'y malinis tinabaw. Woo! Tangina, pinaghalo na, hayop ka. Gag. Tangina, round 2. So ayun no, yung round 2 nila actually hindi ito kumpara mo dun sa round 1. Kitang-kita yung difference no, difference ng yung agwat ng rounds nila. Sa round 2, para sa akin medyo dikit lang tong round 2 nila no. And para sa akin mas malakas pa rin yung round 1 ni Creepy kumpara dito sa round niya no. So pero kahit ganun, kahit na mas bumaba ng konti,
Para sa'kin yung round 2 sa kanya pa rin, mas kuha niya pa rin 'to compare dun sa, against dun sa round 2 ni MP3 'no. So, mas maganda rin yung pambungad niya hanggang sa gitna and then yung ender niya solid din. So, bibigay ko rin ulit yung round 2 kay Creeply. So, round 3 pakinggan natin. Teka. Di ba binlock mo ko? Pues ako'y gumawa ng iba't ibang account at yun ang naging last resort. Pero ako yung naging mas makapangyarihan upang ang rules ay ma-enforce at bilang gante sa yung pang-trip, yung hataw ko walang remorse, walang imik tong mas sikat pag tinapat sa mass report. Kasi halos lahat ng content sa kanyang page ay sa ibang tao lang nanggaling. Re-uploader lang tong bitch. Content creator na walang original content. Puta content ka na dun, Crip. Ang tanong ko para saan? Para mag-promote ka ng sugal? Tangina ka, umay bro. Next time, pag natalo ka sa scatter, isugal mo buhay mo. Pero ang battle reviews ay pag nanakaw ng content. Tama. Tama, mga gagi. At di niya yan matatanggi kasi siya mismo yung may sabi. Sa gubat, ginawa mong angle yon. Ginawa mo yun na angle, kaya aware ka sa ganon. Pero I guess, basta may like, heart at laugh reacts, wala siyang care, nanakaw yon. Di ba sabi mo si BR magnanakaw dahil doon? Sa pool ka sa sariling bala. Dahil matapos ang ilang buwan, naisip mo na dyan ka din mas giginhawa. Seaman pa naman yung best friend mo. Dapat ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Ulitin natin. BR magnanakaw dahil doon, sa pool ka sa sariling bala. Dahil matapos ang ilang buwan, naisip mo na dyan ka din mas giginhawa. Seaman pa naman yung best friend mo. Dapat ay nahihiya ka kasi si Topher yung nasa barko, tas ikaw pa naging pirata. Dito master of crowd control. Sa fans lang siya naging alila. Walang linya na masiba para sa akin ay mahina. Pupugutan ko lang to ng ulo. At upang ang pirata maalala at makita, kukunin ko kanyang bungo tas gagawin ko ng bandila. Ano, magaling ka ba mag-rebat? Pues, pansin nyo ba kapag si Creeply nag-rebat ay parang gago? Yung tipong pinagsabihan mo na nga, mas ginagawa niya lalo. Tulad kanina, sabi ko, dinamay niya patay niyang tatay. Sa rebat niya, dinamay niya. Talagang di nagpipigil. Paano naging rebat yung walang binabalik tas lalo pang dinidiin? Naging predictable ka dyan. Ginagawa mo lagi yon. Kaya yung linya kong tungkol sa yung patay na tatay, ginawa kong patibong. Para mag-rebat ka ng ganon. At ikaw na mismo magpo-prove na yung punto totoo habang pinapakita ko sa kanila gano'ng kakauto-uto. Yo! Oh, mind games na to, Crip. At ikay minamanik ko na. Di na ang crowd, hindi ikaw na yung minamanipula. Di ako joker, amateur. Pero nauulol ko siya. Kung master nyo of crowd control, ngayon kinokontrol ko na. Galing. Bakit? Galing nung kumbaga setup pala yung reference siya about dun sa atin ni Creeply. Kumbaga clickbait si Creeply dun, no? Kumbaga kasi nirebat ni Creeply. So kumbaga dito point proven na kumbaga kung ano yung gusto niya ma-achieve doon na-achieve niya dito. So tama yung kumbaga pinapakita niya na tama yung naging prediction niya. So yun, galing nun. Clear ba talaga to? Sige nga, magbanggit kayo ng linya niya na tumatak before nag-COVID, yung wala si Topher. O di ba wala? Yung sentimental value nakakabulag, lalo na pag old acquaintance. Ultimo nung comeback ni Badang, may nagko-comment na panalo siya kay K-Ram. Yun na ba yung kakaiba? E di nga kayo makarecall ng mga lines niya na epic? Anong nakaka-special dyan? Na di siya namatay nung pandemic? Panginang achievements yan. Meron kang 3 taon before nag-COVID para sa tournament ay magpabida. Nasaan ka nung mga isabuhay na mga kabatch mo yung nag-dominate sa liga? Pinalipas mo kanilang gutom para konti na lang ang yung kaagaw at naghintay kang mawala yung mga star para masikatan ka lang ng araw. Ako,
tanggap ko. Ako'y mediocre sa marami. Wala pang views na naaani at walang big name na nababadi. Pero sa isa buhay debut natin, yung kaibahan nalalantad. Naghintay kang mawala, yung mga star ako hinarap kita agad. Kaya ano, porket ikaw yung veterano, ikaw sa akin ay better than, well, klaro namang ikaw na yung a-advance, kaya good luck na lang kay Van. Okay. So, medyo bumaba ulit yung energy ni MPT sa round 3, no? Tapos parang yung huling lines niya pa, parang in-admit na agad niya natalo siya sa laban na to. Which is, para sa akin, ano eh, medyo nakakaano din siya kasi siyempre isa buhay tournament to, and yun nga, kumbaga, imbis na i-convince mo yung mga judges na ikaw yung iboto na sana magustuhan nila yung performance mo, no? Kumbaga yung mga ganong linya kasi yung parang hindi ko sure kung hindi siya, minsan siguro parang paawa effect na hindi naman siya actually laging effective, no? And parang binawasan mo yung ano mo, yung value nung kumbaga pinakita mo na parang ang pinapalabas mo is yun nga na concede ka na gano'n. Which is, compare nga dun sa mga unang rounds ni Cripley, eh, talagang ni MP3. Although ano naman, yung kumbaga yung sulat niya is consistent naman all 3 rounds. Kumbaga yung quality mataas pa rin naman kahit papaano. Yun nga lang, etong round 3 niya parang bumaba talaga yung energy niya, ta's parang yun nga, nagkaroon pa ng concede na siya na gano'n. So medyo para sa'kin, kung pagbabasihan ko overall performance talaga, parang hindi hindi ako mako-convince na ano, eh, parang mas papanigan ko yung kalaban kasi kung malakas yung pinakita ng kalaban ta's parang pinanghinaan ka. So kumbaga, yun. Pero yun nga, respect siyempre yun yung yun yung kung maging strategy niya or piyesa niya, and so far naman, na-speak niya na maayos all 3 rounds. Nagkaroon man lang siya ng problema, yun nga sa boses niya medyo namamao siya or pumipiyok. Pero overall naman na siguro, nagawa naman niya yung gusto niyang or nakuha niya yung gusto niyang resulta ng performance niya. So, pero yun, bago natin yun i-judge is, pakinggan muna natin yung round 3 ni Cripley. Sir, mamaya ka na. Gago. All right, team, we're transitioning to flak, Kaya lang but babalik tasks are natin. still going to be on Bullfrog. Did nobody see my poppycock post? Klaro namang ikaw na yung a-advance, kaya good luck na lang kay Van. Sir, mamaya ka na. Ang gago. Tangina, gusto na agad mag-rap ni Cripley. Pati si Arik yung tinabla, eh. Gago. Ano nga ba ulit yung rebat ko? Sir Enigma kasi puta na nandi-distract. Ayun. Rinako daw siya sa Facebook. Sabi nito ni Pabida, kala mo talaga si Bisaya, kala mo talaga may Facebook sa kanila. Nagpo-promote ako ng sugal kasi ako ay isang genius. Ako ay nagpapayaman kasi bibilhin ko si Pibus. Ba? Tangina mo. Galit na galit si Bisaya. Mukha nang magsusuper saiyan. Tangina mo, super Bisayan. Panay Taglish pa ay hindi. Tangina mo, super Bisayan. Panay Taglish pa si Yawa, mukha ng Boplax na tungaw. Hanap ka na ng amo mo, Bisaya, magpo-floor wax ka pa daw. Pag nasa market to, yung senaryo, hindi ka panipaniwala. Imbis tawagin kang pogi ng tindera, yung tawag sa'yo, Bisaya. Magkano pechay? At 50, Bisaya. Nagtatrabaho to sa call center. At siya'y halimaw pag shift niya, tol. Oo, halimaw siya sa tawag kasi siya ay beast sa call. Sobrang petex ko sumulat. Di na kailangan ng bars, Cripley racist, parang Donald pag gumamit ng trump card. Alam nyo ba kung ano ka-rhyme ng biyaya? Nung ahon, kawawa, hindi siya niyaya. Tangina, ito yung panay call out ni 30. Nalabanan daw si Mr. Lefty. Puro katangahan. Ikaw pumipili ng maglalaban, puta, enigma ka na yan.
Hindi ka kilala kasi supot ka, puro lang kaduwagan. Nobody ka kasi simpleng call out, di mo kayang kumatawan. Ano, manonood ka lang? Walang tunog, di ka buboses? Tong MP3 walang audio, ibabalik ko bilang audience. Nasa isa buhay ka lang kasi sinishare mo album ng Uprising. Pagtapos niyang sumipset, eto na. Unang beses niya sa isa buhay. Alam kong kabado but feels fine. Huwag kang kabahan, dadahan-dahanin ko lang. Parehas natin tong first time. Di ba may anak-anak? Putang ina ka, wala kang kwentang ina. Nung binyag nung anak niya, napakapangit nila Bexman. Ang angas niyo sa picture, mukhang karga-karga mo yung best man. Ang pangit ng asawa mo, ang pangit ng anak mo. Putang ina ninyo, ang papangit yung tatlo. Ano, iiyak ka na? Tangina abno! Kaya ayoko talagang lumalaban sa bago. Gantong tagpo, makikita nyo pag luma, laban sa bago. Kahit masaktan ka pa leche, lamon ka sa akin, pes. Kaya ayoko lumalaban sa bago. Pag luma sa bago. Luma laban sa bago. Ang galing. Mga... Pero yun nga, ano, mas pinuruhan ni Creepy ng jokes dito sa round 3 yung panimula niyang sa itong gitna. So yan, tingnan natin yung ano. Ulitin natin. Tangina abno! Kaya ayoko talagang lumalaban sa bago. Gantong tagpo, makikita nyo pag luma, laban sa bago. Kahit masaktan ka pa leche, lamon ka sa akin peste, hindi ako magtitipid. Parang nilabasan na pepe, kain pa rin sa akin kahit tong pusi, sensitive, yam yam. Yeah. Pinapakita ko kung paano ibaon tong banban. Pakalandi pa puro taglish, mga tiyong walang hiyang paggamit ang wigat nila bandila niya ay tiga doon. Kung buhay si Rizal malamang isa ka sa mga nasabon, masangsang. Kapag sa malansang is, dapat kapag ganito katapat, sa liga dapat ipinapalapag. Mga linya kala mo kayang sumapak, namali ka sa akin, di pa yan sapat. Pagkatalo sa akin ka makakalasap, mababago pa tingin ni gago sarap halatado, bigla ako sa maganda. Oh. Breathtaking yung flow, kaya yung breathtaking yung flow, yung tunog ko na do pag pinatugtog sa MP3, iwasak ka! Tangin nakakala mo ba kaya mo kusagan to kaya atat na atat? Naremote mong pagkakuwang nagrapulti mo si Dobrak hindi makakasabat palapag lagapak di makakapalag mga tulad mo meron tunog takataklagag na to agad mga brad ngayon tinadagdagdagdag ko ng bratatata. Kung tingin yung uubra sa akin ng new school gamit malalim na bara, pues ginawa kong old school MP3 ngayon pinakain ko ng bala. Gaga! Yung tunog ko may mensahe parang Morse code. Nang babasag yung dating ko mala stone cold. Kung may gusto ko sa panalo at nag-hold no, susulutin ko kampyonato, fuck the bro code. Hindi tayo magkahanay, beginner, pulbura, sa glitter, Leonardo, Splinter. Hindi tayo magka-level, to'y doctorate laban sa kinder. Hindi tayo magka-match, parang na-swipe left ka sa Tinder. Kaya itong amateur, tanggal sa scene. Sino sunod? Puta bitin, magpapatalo lang ako kapag si Enigma nag-PSP gym. So yun, no, round 3. Kita naman natin, mas, ano talaga, kumbaga, hindi ganun ka lakas kumpara nung previous 2 rounds ni Creeply. Pero, hindi, ano, yung mga jokes niya, kumbaga nagsimula siya mula first up, pag-start niya hanggang ano, nag-rebut muna siya, and then yung gitna niya tagang puro jokes yun, then yung bandang gitna, doon na siya nagpakita ng mga element of rap niya, rap skills niya, lahat ng kaya niya, pati yung signature niya na yung parang may beat. So, ang haba din ng multi na yun, ang haba rin ng rhyme scheme na yun, no? Sobrang solid, and kumbaga, performance-wise, mas consistent yung sila parehas in a way na si Creeply, si MP3 sa pen game niya, si Creeply naman sa delivery and yung ano impact din ng mga jokes tsaka yung mga bars niya, no. So all 3 rounds para sa akin kay Creeply to. So yun, so si Creeply yung nanalo dito, and ang mga kalaban niya si Ban, which is para sa akin ito na naman yung magiging isang dikdikan na laban. Alam ko na-upload na yung laban ni Manda Baruchan ni Ban, and pagkakatanda ko rin nung live is talagang bago mag-umpisa sa Ban talaga ako doon, kasi napanood ko na rin yung based on sa mga previous battles na. Pero anyway,
ibang ano na yun siguro soon or tingnan natin kung ano yung mare-review natin, after nito and yun lang. So, maraming salamat sa panonood and, kung hindi ka pa naka-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan and click mo na din yung notification bell para ma-notify ka kada mayroon tayong bagong uploads. Comment lang din below kung ano yung mga, next na battle na gusto niyong gawa natin ng reviews. And yun, kita-kits tayo sa mga susunod na live events dito sa Manila. Ang pagkakaalam ko July 19, kung hindi ako nagkakamali July 19 yung next or July 29 basta any of the two, next na live event sa Manila and Metro 10 ulit 'to. So, dito ulit sa kung saan 'to ginanap. So, yun, hanggang sa muli, yun lang. Peace out, yo. Sheesh!